May gabi sa tanan, Maigsoon. Dalay ko ng Dios nga gitagaantag kay gaynon usab sa pagtuon sa iyang mga pulong. Usa na po ni siya ka mayong record sa Book of Remembrance nga pagkasulaton sa atong recording angels. Kanamo tong recording angels. Naga-record sa tanan natong ginabuhat matag adlaw. Okay. Na ako'y gustong basahon Maigsoon. There is Counsel to the Writers and Editors, page 35, paragraph 2, sa Spirit Prophecy, in English siya. There is no excuse for anyone in taking the position that there is no more truth to be revealed, and that all our expositions of Scripture are without an error. The fact that certain doctrines had been held as truth for many years by our people is not a proof that our ideas are infallible. Age will not make error into truth, and truth can afford to be fair. No true doctrine will lose anything by close investigations. So ningon diri nga wala kuno mawala nga tinuod nga doktrina kung naatay ginatawag nga close investigation. At the same time, ang kamatuoran usab, truth can be afford to be fair. Di ba? Okay. So, ningon pag siya diri sa inspiration. Testimony to the Minister, page 106 and 107. But we beware of rejecting that which is truth. The great dangers with our people has been that of depending upon man and making flesh their arm. So dili dita magsalig og tawo. Kailangan diha gid sa Ginoo. Those who have not been in the habit of searching the Bible for themselves, wala bitoy habit nga sa ilang kaugalingon magtuon gid sa pulong sa Ginoo, or weighing the evidence, or ilang i-weigh sa ilang kaugalingon ang mga ebidensya, timbangon nilang kuan gid mga ebidensya, have confidence in the leading man. Sila din ni ang may kumpiyansa sa tao kanang walay search sa Bible ug dili matimbang-timbang sa ebidensya. Dayon, and accept the decision they make. Accept dayon kung unsay kasulti nila. Dili nga saya mismo nga naka-witness gid siya unsay kamatuoran. Okay. Then inyo din diri. And thus many will reject the very messages God sent to His people. If these leading brethren do not accept them, kung ingani nga mga pamagi, di kita pwede na. Kaya di man mo ingon ko nga nganong Adventista man ka, kung mama man ko, Adventista kung papa, Adventista, kailangan nagod kay katubag. Nagod kay ika-saksi nga naa ka sa posisyon nga insakto. Even if all our leading men, ingon pa gyud ang Spirit of Prophecy today, even if all our leading men should refuse light and truth, that door will still remain open. Kung kana dihay nga ablihan, kana ning pultahan sa kamaturan, abli gyapon. Bisa pag ang uban dili mo accept. Ningon pa gyud diri. The Lord will raise up men, dahil siya, who will give the people the message for this time. So naagi day sa katawan, bisag tuod nga nagsagol sa iglesia ang bulang yun og trigo, pero naagid sa katawan nga mo raise up sa mensahe sa Ginoo. Magpadasig, mag-remind para ang mensahe mahimong realidad sa kinabuhi. Di ba? Okay. Dayon, na ako'y nabasahan diri sa Testimonies Volume 5, page 81. Those who had been timid and self-distrustful will declare themselves openly for Christ and His truth. The most weak, bisag weak siya, hesitating in the church, diya sa iglesia, will be as David willing to do unto there. Sama ni David nga mutindog yun sa kamatuoran.
Oh, willing to do unto them. So gikinahanglan nato na nga espiritu nga naglihok gyapon. Na ako'y mo ni atong sentro sa atong pagtuon. Kato atong ginabasa introduction na to. Okay, mo ni sentro sa atong pagtuon. Psalms 145 verses 9 to 11. The Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works. All thy work shall praise Thee, O Lord, and thy saints, ang iyang mga santos, shall bless Thee. They shall, magunsa gali ang iyang mga santos, they shall speak of the glory of Thy kingdom and talk of Thy power. So, mao din himuon sa mga, here is the patience of the saints. Magisgot sa iyang himaya, sa iyang gingharian, o sa iyang gahom. Sa iyang pulong mo na'y gahom. Kaya when God said, let there be light, and there is light. His word is power. Di ba? Ang iyang pulong gahom. Okay. Ang atong yung tutukan karon is kaning the glory of the kingdom. Kay mo manigingon po sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, kinahanglan nga masik yun na to una, masabta na to unsa ang gingharian, unahon na to pagpangita, dahil ang iya pong pagkamatarong. Kay dili man ta makapangita sa iyang gingharian, ug sa iyang pagkamatarong, sa mga butang nga wala kay takasabot. Di ba? So, mao ni importante nga naay pagtuon sa pulong sa Ginoo aron nga masabta na to ang iyang pulong sa insaktong pagsabot diya sa tabang sa Ginoo. Kung mayong tag-kingdom ay igsoon, unsa may pasabot nini? Atong tugutan ang espiritu sa tagna gyapon. The use in the Bible, the expression kingdom of God, kaning moingon gyud tag-kingdom of God, is employed to designate both the kingdom of grace and the kingdom of glory. Pag mayong tag-kingdom of God, designate na siya na kingdom of grace and kingdom of glory. Okay. So, pangutana, asa ang nauna? Kingdom of grace or kingdom of glory? Atong subayon ang kasulatan kung asa giuna ni. Di ba? Subayon atong kasulatan kung asa giuna. So, asay una ang kingdom of grace o kingdom of glory? Patubago na to ang kanang it is written. Okay. Naibawa na to maigsoon nga sa diyang giahay mo niya si Adan ug si Eva. So wala paghimo niya si Adan ug si Eva, wala pay sala sa ila sa tao. Paghimo niya. Ug sa diyang gihimo na niya, unsa gali ang sa dili pa ko magpadayon, unsay meaning sa the word kingdom? Ang word nga kingdom is composed of two words. King and dominion. Mo na gitawag nga kingdom or king and servant. Kaya ang servant mo na iyang dominion. Okay. So the word kingdom is composed of two words, king and dominion. Okay. Sa diyang gihimo niya si Adan ug si Eva, si Jesus or ang magbubuhat, siya ang King of Kings and Lord of Lords. Then giingnan niya, recorded sa Genesis 1:26. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominions over the fish of the sea, and over the fowls of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeping upon the earth. So, kani siya maigsoon, si Adan ug si Eva, si Adan, gihimo siyang king. Kaya gitagaan man siya dominion. Pero, ang atong magbubuhat, siya ang King of Kings, Lord of Lords. So, under niya si Adan. Bisag gitagaan niya dominion. So, kani siya nga kingdom is gitawag ni siya Kingdom of Glory. Okay? Kingdom of Glory ni siya. Kay, gitagaan man niya dominion, then siya ang nagpangalan sa mga hayop. Sa tanan nga mga kwan. So, mga buotan pa kay mga hayop, pwede niya masugo siguro. Ang unggoy, pwede niya suguon.
Iya man gi-entrust man na sa iya. Okay. Pero atong naibawaan nga nakasala man sila. Oh. Sa diyang nakasala na sila, nawala sa ila ang pagkamatarong. Ang sanina, di ba, ang glory, ang righteousness, ang glory. Sa diyang nawala na, nahubo na ilang, nagtanaw sa ilang kaguyong hubo na, di ba? Oh, sa naitabo, sa diyang nakasala na sila, unsay gihimo sa Ginoo according sa Amazing Grace, page 23, paragraph 2. The kingdom of grace was instituted immediately after, not before, but after the fall of man. Sa diyang nakasala na sila. When a man was devised for the redemption of the guilty race, it then existed in the purpose and by the promise of God, and through faith, men could become its subjects. So ang grasya gihatag para sa makasala. Wala unta na establish ang kingdom of grace kung walay sala. Ang mga manununda sa langit karon wala siya na nanghilang grasya. Ang nanghilang grasya ang makasala. So kita man tanan makasala gikinahanglan ta og grasya. Aron nga ma-justify ta, maproseso aron mapabalik sa iya. Di ba? So yung anak importante ang grasya. So gisaad na sa ila ang grasya. Ang pangutana, sa diha ba nga nakasala sila na fully established na ba ang grasya? Sa diyang nakasala ang tao? Wala pa. Atong basahon. Kaya para maibawan yun na to. Di ba? Okay. According sa Espiritu Stagna, ingon siya diri, the kingdom of grace was instituted immediately after the fall of man. Paguman nga nakasala na sila. Yet, it was not actually established until the death of Christ. Oh. Saad pa lang to. Mo nang katong karniro, usa lang to ka-represent nga na ay katapusang halad nga mo establish. Even after the entering upon his earthly mission, bisag ni ani na si Jesus diri sa iyang pagministeryo, the Savior might have drawn back from the sacrifice of Calvary. In Gethsemane, the cup of woe trembled in his hand. He might be even then have wiped the blood swept from his brow, and have let the guilty race to perish in their iniquity. Pwede ta niya nga, oy. Yaan na ta niya. Pwede. Pero wala niya naigay mo. But when the Savior yielded up his life and with his expiring breath cried out, "It is finished." Natapos na. Then the fulfillment of the plan of redemption was assured. The promise of salvation made to the sinful fear in Eden was ratified. The kingdom of grace, which had before existed by the promise of God, was then established. Yang gisaad sa diyang nakasala na si Adam Siba. Then fully established sa diyang niingon siya sa Kalbaryo sa cross. It is finished. So ang pag-ani diyan ni Jesus, sa una niyang pag-ani, is ang pag-establish sa kingdom of grace. Pero ang mga Israel at the time, ang mga Hudiyo, gusto nila kingdom of glory. Pero dili pwede nga ma-establish ang kingdom of glory kung dili una ma-establish ang kingdom of grace. Kay diha sa kingdom of grace, diha ta iproseso nga mahimo tang angayan papuyon sa iyang kingdom of glory. Okay? So sa atong pagpadayon, atong nabaw-an nga ang kamatay ni Jesus nasubok gyud ang mga disciples. Nagkatag-katag ito sila kay wala kay nila na fully understand ang kahulugan niya. Thus the death of Christ, the very event which the disciples have looked upon as the final destruction of their hope. Kaya nila nga mahimo na si Jesus Christ nga king. Mag-establish na siya ni atong panahon.
was that which made it forever sure. Nahimong forever sure. The event that had filled them with mourning and despair was that in which centered the future life and eternal happiness of all God's faithful ones in all the ages. So dito mali ang sentro sa atong pagkamalipayon nga na-reconcile sa aman pinaagi sa gibuhat ni Jesus. Mao na nga usa ka dako nga pribiliyo nga makasabot sa iyang grasya. Di ba? Nataliwala nga kita makasala, wala na untay paglaom apan gitagaan yung paglaom. Paglaom nga walay bisan kinsa makakuha nini mintras kita nagpadayon sa pagtawag sa iyong ngalan. Now, ang pangutana, kaning second coming, unsa man ning kuan, second coming, kingdom of grace or kingdom of glory? Kingdom of glory na ni. Pero unsa man ning klase nga kingdom of glory? Complete of kingdom of glory or partial? Ha? Complete or partial? Partial? Ato na siyang tunan gyapon. Kung partial ba or kompleto na na. Okay. Atong naibawan nga sa iyang pag-abot mabanhaw. Naiuna nga pagkabanhaw. Unsa gay pangbanhawon? Mga matarong. Walay sagol. Kaya ang dautan katong ikaduha natong pagkabanhaw. Atong naibawan nga sa diyang moabot siya according sa 1 Thessalonians 4:17 to 18. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Una silang mabanay. Then we which are alive, so kita nga mga buhi, and remain shall be caught up together with them in the clouds. So mumit lang ta sa clouds. Dili na siya mutungtong padre sa yuta. Sa clouds na ta mutagbo. Dayon, to meet the Lords in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with His words. Okay. Nabawa na to nga sariyang mutagbo na ang maniluwas diha sa panganod. Wala na'y nabilin nga matarong diri sa kalibutan. Tama? Tama gina. Kahit banaw, madalong magyud ang mga matarong dito sa langit. Ang events ani lahi sa bulayon og trigo. Kay sa bulayon og trigo, kwaon man niya ang mga bulayon gikan sa trigo. Pero kaning event sa second coming is kwaon niya ang matarong gikan sa dautan. Okay. So ang pangutana, kompleto ba ni ang second coming sa ginatawag nga kingdom glory? The reality is kompleto na. Mao ni ang kompleto nga kingdom of glory. Kay ang meaning sa kingdom is composed of king and dominion, or king o servant. Nganong nahimong kompleto? Tungod kay ang mga servant sa Ginoo or ang iyang dominion gibanhaw naman. Nabanhaw na. So kato sila, part to sila sa kingdom, kay kingdom is composed of king and servant, or king and dominion. So kompleto na ang gingarian tungod kay siya man ang King of Kings and Lord of Lords. Di ba? Oh. So ang second coming is maog yun siya ang pagkakumpleto sa kingdom of glory. Okay. Ang pangutana, ang kingdom of glory ba, diretso ba siya na kumpleto o niagi siya sa proseso hantod na himong kumpleto? Atong patubagon niya po ng pulong sa Ginoo. Oo. Narita sa Matthew 13, verse 31 and 32. The kingdom of heaven
said Christ, is likened to a green mustard seed. So gamay mo kayo ng mustard seed. Which a man took and sowed, iyang gitanom in his field, which indeed is the last of all seeds. Siya ang pinakagamay sa tanan ng mga liso. But when in its growth, sa diha kuno siyang mutubo, it shall the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air comes and lodge in the branches thereof. Mutungtong na diya. So, gikan sa gamay, magkarako. Nga naman, kay according sa Hosea chapter 1, verse 10, ilabi na sa pag-abot sa loud cry, hantod sa pag-abot ni Jesus, magkarako ginaan manluwas, magkadaghan. According sa Hosea 1:10, yet the number of the children of Israel shall be as the sand of the sea, which cannot be measured nor numbered, dili na maihap. And it shall come to pass that in the place where it was said unto them, Ye are not my people, and there it shall be said unto them, Ye are the sons of the living God. Nabawaan na to nga unnumbered na, immeasurable. Muna nga sa katapusan, daghan kayong maluwas, especially sa loud cry. Daghan kayong maluwas. Gitawag ko na great multitude sa Revelation 7:9. Muna kay, ang church man go that time is church triumphant na. Dili na sa lawayon nga iglesia. Wala na kay makitaan nga bulay yung dala. Puro purified church gid siya. Triumphant church. Okay. So ato kining kuti-kutihon ang pagsugod sa kingdom of glory. Kay nagusama mo kuno siya sa gamay nga liso. Magsugod siya sa gamay. O proseso hantod mo dako makompleto sa second coming. Okay. Darita mo ani sa gisulti ni kuandre the prophecy of Daniel 2. According sa Patriarchs and Prophets, page 597, Daniel 2 contained an extremely important prophecy. Yung extremely important prophecy, dili na basta-basta, ka-extreme naman yun. Nebuchadnezzar, the ambitious king of Babylon, longed to know what should come to pass hereafter. And in the dreams of the image, which no human could possibly interpret, God made known what should come to pass. So, kaning nga page, dili ni nato ni makitaan sa pulyo ha, kanabitan sa atong laptop or sa atong cellphone. Kay kana nga page, nawala maguna siya dira. Pero ang makitaan na ni mga page, katong dagko nga libro bitong 3 ka bulyon, dito na ni mo makitaan. Pero diri sa atong cellphone, ang makitaan na ni mga page is 596, then i-ambak dahil siya sa another nga page. Pero kanang nga page wala siya. Pero dito sa mga dagko nga libro, naana siya dito. Okay? So, unsa man day kay importante ang pagtuon sa Daniel? Extremely important prophecy. Unsa man day context aning kaning pinaka-events gyud aning Daniel 2. Ang pinaka-events gyud aning Daniel 2 is makita sa Daniel 2 verse 28. Sa diyan gipatubang na si Daniel kang Nebuchadnezzar, wag gyud siya nagpahambog sa iyang kabulingon nga na siya abilidad na makasaysay. Pero naa siya pribileyo nga mapaila niya ang iyang buhi nga Dios. Og iyang giingnan si Nebuchadnezzar, but there is a God in heaven, iyang gipaila ang iyang buhi nga Dios, that reveal its secrets and make it known to the king Nebuchadnezzar what shall be in the latter days. So atog yung tagaag pagtagad ang kaning pinaka-thrilling nga mahitabo sa Daniel 2, especially sa ginatawag nga latter days or last days. Ang pangutana, nanabata karon sa last days? Okay. Kung atong tugutan, pagbasa ang Daniel 12 verse 4, But thou, O Daniel, shut up thy words and seal the book even to the time of the end. Many shall run to and prove, and knowledge shall be increased. So naan nata karon sa time of the end. Nga naman, tungod kay nakita na nato, many shall run to and prove. Di ba? Gusto ka mo adtog Amerika, pwede ka kaadto diretso. Gusto ka mo adtog bisag asa, pwede ka kaadto. Pwede ka manawag, nagtuan pro ang atong mga tingog, di ba?
knowledge shall be increased. Dili na basta-basta. Mga AI karon, hantod mo gawas ng AGI. Hantod nga sila na din ang mag-opera, magtudlo, wala na tayo trabaho. Wala na tayo trabaho. Mo na nga, knowledge shall be increased. Ug mo na ang atong nakita karon sa atong panahon nga we are living in the last days. In the last days, latter days. Na part na ta sa kinatawag na last days. Okay? Sa pagpadayon, sarang nakita na to ang larawan, maumaning larawan. Ang atong gipaabot, kaning bato na lang nga mohapak dari sa tail. Okay. Asa na ta karon nga position ani? Asa basahon gyapon asa na ta karon? Kay si Jesus natawo man siya diri sa iron, di ba? Kita na nata diri sa iron and clay. Atong i-check sa prophecy. Aron ma-show ginato. According sa prophecy sa Testimonies Volume 1, page 360, paragraph 3, our possession in the image of Nebuchadnezzar is represented by the tooth. Nanatagita sa 10 tooth. In a divided state and of a crumbling materials that will not hold together. Will not hold together. Bisa pag naapay United Nation. Ang purpose nga nung na United Nation, para wala na yung tagira. Na-establish ng United Nation sa diha nga naggira ang World War II, gi-establish ang United Nation para wala na gira. Pero ang United Nation, dili gid siya kapugong. Tungod kay gira magyapon sa Ukraine, gira magyapon sa Gaza, di man siya bisa pagpugong-pugong siya, di man gid siya. Mo ni giingon sa inspiration that will not hold together. Mo na niya atong nakita sa atong panahon. Now the question is, unsa may meaning sa kaning gatuyok-tuyok ani? Okay. So ato ni siyang i-close investigate. Okay. Atong nahibaw-an nga si Jesus Christ bato or rock of ages. Pero ato gyapong i-consider kung unsa pay mga lain nga meaning sa gida word nga bato. Ingon siya diri sa inspiration sa Testimonies for the Church, Volume 6, page 435. Ingon siya diri. A working church is a living church. We are built up as a living stones. Kita kuno, gi-build up ta sama sa batong nga buhi. Every stone is to emit light. Ang matag bato kuno, mo emit sa kahayag. Let your light so shine. Every Christian is compared to a precious stone that catches the glory of God and reflect it. Ngayon pagod siya diri. Sa 1 Peter 2 verses 3 to 5. If so be ye have tested that the Lord is gracious, si Jesus ni siya, to whom coming as unto a living stone. So Jesus, gitawag siyang living stone. Disallowed indeed of men, kaysa Jesus Christ, cornerstone man siya. Sinalikway ba? Disallowed indeed of men. But the true Son of God, kaning mga pinili sa Diyos, and precious, He also as a lively stones. Sila usab mga bato, buhi nga mga bato, are built up a spiritual house and a holy priesthood to offer spiritual sacrifice acceptable to God by Jesus Christ. So dari, ato nakitaan sa inspirado nga mga sinulatan nga si Jesus Christ pwede tawgon nga living stone, cornerstone. Then ang mga katawhan gitawag gyapon lively stones. Kaya nabawa nato sa pag-build sa church at that time na mo gyud mga bato. Then si Jesus lang siya ang cornerstone. Di ba? Okay. So the question is, ato gini siyang hinumduman nga ang chosen of God and the precious, He also as a lively stones. Mo na context dira. Okay. So, padayon ta sa atong pagbasa. Atong hinumduman, nga iniingon sa Daniel 2:45, asa gikan ng stone, sumala sa Daniel 2:45. For as much as thou sawest that the stone was cut out of the mountain without hands. Dili ni siya trabaho sa tao. Okay, without hands man.
It is a divine intervention. And it break in pieces the iron, the brass, the clay, the silver, and the gold. The great God have made known to the king what shall come to pass hereafter, kung unsa gyud mahitabo. And the dream is certain, and the interpretation thereof is sure. So ang damgo is certain, ug ang pag-interpret is sure. Nga gikan ang stone, gikan gyud siya sa mountain. Og nibaw-an nato nga nanata diri sa 10 toes, og atong nibaw-an nga ang kaning stone nga nihapak sa 10 toes gikan sa mountain. Kay mao man ay giingon ni Jesus. Man shall not live by bread alone, but by every words that proceeded out of the mouth of God. Mo nang atong giisa-isa. Walay isa ka kudlit nga masayloan. Mo na atong ginahimo karon. Okay. So atong i-check kung unsay meaning sa mountain, sa inspiration. Kay ang stone biya gikan biya sa mountain. Okay. So sumala sa kasulatan, there is Daniel chapter 9 verse 16 and 20. Hingon si Daniel, nagampo siya, O Lord, according to all thy righteousness, I besent thee. Let the anger and the fury be torn away from the city Jerusalem, thy holy mountain, because for our sins. So, nagpasabot nga ang mountain di ay, ingon diri, sumala sa atong gibasa, is represent sa katawhan sa Ginoo. Ngano man, tungod kay dili man ni siya pwede himuon na tuog literal mountain, kay ang literal mountain dili man makasala. Di ba? Ang literal mountain dili na siya makasala. So it refers sa katawhan sa Ginoo kay because for our sins and Jerusalem and thy people are become a reproach to all that are about us. And while I was speaking and praying and confessing my sin and the sins of my people, Israel. So, dili lang ginaampo niya yung kaugalingon, kundi gi-appeal po niya ang mga kaigsunan. Ingana po datong kinaiya. Di ba? And presenting my supplication before the Lord my God for the holy mountain of my God. So, kung sa ato pa ni siya, kay type man ni siya, ang sa ato is mo na ni siyang antitype. Nga ang city Jerusalem, it refers, kung ato ning ikuan, it refers to the 70 Adventists. Ngano man? Tungod kay dili man ta Babylon. Ang 70 Adventists is not Babylon. It meant to say, antitypical Jerusalem, gali lang, nagsagol pa lang ang bulayon o trigo. Just like in the time sa ilang panahon sa Jerusalem, nagsagol pa gyapon ang bulayon o trigo. So, it refers to the people of God, the church, iglesia niya. Kaya ang word nga city is, ato naman ang nabasa atong yagi nga, it refers to the church. Okay. So, katawhan niya ang katawhan man niya ang kuan kaning gi-refer diri nga, because for our sins and for the iniquity of our father Jerusalem, the people are become reproach to all are about us. Mo na yung giingon dira. Okay? So, mo na ato ang nasaksihan dira. Okay. So, atong nibaw-an nga ang kaning stone gikan sa gamay, gikan siya sa mountain. Okay. So, another na po, Daniel 2 verse 44. Kano saan siya mahitabo nga mo set up siya kay Momni? Kingdom ni siya. Before sa Babylon, na kingdom pa, before nakasalang tao, nag-establish ang kingdom ng Ginoo, kingdom of glory. Dahil nakasala, hantod na abog Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, hantod sa divided kingdoms. Atong nibaw-an sa Daniel 2 verse 44, ningon siya dari. And in the days of this king, shall the God of heaven set up a kingdom. So, ang pulong and in the days of this king, pasabot nga, not before, not after. Ang context ani, samtang sila gahari, ang Dios magatukod og gingharian.
while they are still exist nga ang ilang gingharian. In the days of this king, not before, not after, but in the days of this king, it means to say, during sa ilang paghari, shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed. And the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all the kingdoms, and it stand forever. Okay. Kano sa ni siya mahitabo? Daniel 2:28. Atong balikon. Sa dinggit ni atubang si Daniel kang Nebuchadnezzar. But there is a God in heaven that revealeth secrets and make it known to the king Nebuchadnezzar what shall be in the latter days. Kung unsa gyud mahitabo sa katapusan nga panahon. Okay, na ako'y gustong basahon gyari. Jeremiah chapter 30. Last days gyapon ni latter days. Jeremiah 30 verses 3 and 24. Ningon siya diri, for lo, the days come, wabot ang panahon, said the Lord, that I will bring again the captivity of my people, Israel and Judah. Muna yung ang modern Israel karon is a 70 Adventist, said the Lord. And I will cause them to return to the land that I give to their fathers, and they shall possess it. So, ang covenant ni Abraham down to a time is the same covenant. Then, ingon siya sa 24, the first anger of the Lord shall not return until he have done it, and until he have performed the intents of his heart. In the latter days, he shall consider it. So, nganong ako maning gi-consider? Because I believe, nagtuogi ko, I am living in the latter days. Nagtao ko, meaning last days na. That's the reason I considered it. Kay mao na gisulti sa pulong. Ug ang iyang pulong maoy tuburan sa akong pagtuo. Oo. So mao na siya gisulti dira last days or latter days. Okay. So in the latter days, he shall consider it. So he considers siya sa katawan sa Ginoo. Now the question is, sa diha nga i-establish na ni sa Ginoo, bisan pag ang tanan tao mo kontra niini, wala gid sila mahimo kung ang Ginoo na mag-establish. Recorded na sa Zechariah 12 verse 3. And in that day of niana nga mga adlaw, will I make Jerusalem a burdensome stone for all the people. Ilabi na sa mga mark of the beast. Ilabi na sa Babylon. All that burden themselves with it shall cut in pieces. Though all the people, bisa pag-anta ng tao of the earth, be gathered together against it, sa diyang siya na mag-establish. Atong nibawaan nga ang meaning sa mountain is katawhan, iglesia niya. Ug atong nibawaan usab, sumala sa mabasa, nga kaning stone is gikan sa mountain. Ug ato pong nibawaan nga sa diyang paghapak niya sa larawan o sa nahitabo sa bato, nahimo siyang great mountain. Okay? Nahimo siyang great mountain. Mao na nga nahimo siyang dakong mountain. Okay. Atong nibawaan pusod, unsa man dining kaning gitawag nahimo siyang great mountain. Okay, ato po nang explain karon. Nganong nahimo siyang great mountain? Musaybit sa ko gamay diri. Kaning giingon sa parable sa tares and wheat. Matthew chapter 13 verse 30. Let both grow together until the harvest. The word harvest is judgment. Okay. And the judgment will begin in the house of God. Okay. And in the time of the harvest, I will say to the reapers, kaning reapers, angels ni siya, according sa Matthew 13:39. Okay. Gather here together first the tares, i-gather sa una ang mga bulayon, and bind them, hikuton sila in bundle to burn them. Okay, kwaon niya ang mga bulayon.
but gather the wheat into my barn. Mao na iyang destination. Ang naa siya destination. It means to say, the word barn is kingdom. Barn. Okay. Atong tugutan og pagsabot, kasadya nga, nihapak siya, nahimo siyang great mountain, ato siyang basahon, asa mabasa. Sa Daniel 2, verse 34 to 35, thou sawest still that a stone was cut out without hands, which smote the image upon his feet, that were of iron and the clay, and break them to pieces. Then was the iron, unsa nahitabo sa iron, the clay, the brass, the silver, and the gold, broken to pieces together, and became like a chop of the summer twisting floors. And the wind carries them away, that no place was found for them. And the stone, o kaning nga bato, that smote the image, became a great mountain, and filled the whole earth. But the question is, how will they multiply and fill the earth? Giunsa sila nga nahimo na nidako man siya. Let Isaiah the prophet give the answer. Tugutan nato si Isaiah motubag nini mga pangutana. According sa Isaiah chapter 2 verse 2 to 3. And it shall come to pass in the last days, ug moabot sa katapusan ng mga adlaw. Wala pa ni siya nitabo, pero mahitabuay pa ni siya. Part ni siya last days gyapon. And it shall come to pass in the last days that the mountain, or ang English sa use, singular form, of the Lord house shall establish in the top of the mountains. Mas mulabaw ni siya sa uban nga mga denominations or uban nga mga iglesia. Kay nana may S. Pero mag-unite na sila against aning nga mountain sa Ginoo. And shall be established above the hills. And all nation, ug ang tanan nga mga nasyon, shall flow unto it. And many people, ug daghan nga mga tao, shall go and say, ug moadto sila, come ye, and let us go up to the mountains of the Lord, to the house of the God of Jacob, and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths. For out of Zion, which is the 144,000 will stand, for out of Zion shall go forth the law, and the word of the Lord from Jerusalem. Muna gingon. Pero kaning nga teksto, wala pa ni siya na-fulfill. Because ma-fulfill ni siya in the last days. O naibawaan na to, nga walay propesya nga dili matuman. Even si Jesus nagsulti siya. Do not think that I'm come to destroy the law or the prophets. Na nagsulat sa Isaiah. I am not come to destroy, but to fulfill. Iyang gifulfilled ang propesya sa iyang kapanahonan. And we have also our responsibility to fulfill the prophecy in our own time. In the positive side. Kaya naman po yung negative side. Na yung nag-fulfill sa negative side, sa wicked side, na po yung nag-fulfill sa righteous na side. But atong siguruhon, nga dito ta sa righteous. Kaya ningon na ng Biblia, let your election be sure. Mo na gingon sa Biblia. Okay. Sabtang kita magpadayon, atong nasabtan nga, mo na gingon sa Mateo, mo na ning realidad. Matthew 24:14. And this gospel of the kingdom, so naay kingdom. So, shall be preached into all the world, sa tibuok na gyud, not to many nations, but to all the world for a witness. O sa ka-witness sa kubinante sa Ginoo nga iyang gi-establish. And to all nations, and then shall the end come. Mahitabo gyud ang panahon. Sa diyang moabot ang panahon nga loud cry na, ang panggobyerno sa Babylonia maguba gid siya. Ngano man, tungod sa diha nga masabtan nimo ang panggobyerno sa Ginoo kanang theocratic form of government. Sa diyang iwali na nimo, ang Babylonia nga panggobyerno maguba gid siya. Guba gid siya. According sa Jeremiah chapter 51 verse 20. Thou art my battle axe. Ikaw ang akong atsa. A weapons of war. For with thee, o pinaagi kanimo, will I break in pieces the nations. And with thee, o pinaagi kanimo, will I destroy kingdoms. Mo ni nakita ni Ellen White
sa iyang pananahon sa recorded sa Patriarchs and Kings, page 725. Clad in the armor of Christ's righteousness. Declare the spirit of prophecy. The church, ang iyang iglesia, is to enter upon the final conflict. Final na siya. Fear as the moon, clear as the sun, and terrible as an army with a banner. She, kaning babae, kaniyang iglesia, kaniyang asawa, is to go forth into all the world. Tanan yun, kalibutan. Conquering and to conquer. Mahimo siya minugod. Muna rin siya sa panahon sa loud cry, church triumphant. Oh. Pero dili ta makaapil ni kung dili ta overcomer. Sa loud cry, di ta kaapil kung dili ta overcomer. Gisulti na niya sa inspirations. Basahon na to. The Review and Herald, November 19, 1908. Only those who have withstood temptation in the strength of the mighty one will be permitted, tagaan niyang tubutuan niya, to act a part in proclaiming it, the third angel's message, when it shall have swilled into the loud cry. Nga dahil mo swilled na niya sa loud cry. Kabalo ba mo nga ang Biblia dagan kayo misteryo nga kailangan masabtan nato. Nagkikinahanglan nato ang trabaho sa balang espiritu. Masabtan nato ang tibuok nga kamaturan ug mo ni trabaho sa balang espiritu. Ato bang nahibawan nga si Ellen G. White o ang uban nga mga faithful one mutabang pa niini nga panahon? Nay mabasa na, asa mabasa na. Testimonies, volume 7, page 17. Ngayon si Ellen G. White sa buhi pa siya. Your work, my work, will not cease with his life. For a little while we may rest in the grave. Magpahuay media sa lubnganan. But when the call comes, sa diyang moabot ng panahon nga tawgon, we shall in the kingdom of God take up our work once more. Mo ni sa gitawag a special resurrection sa Revelation chapter 12 verse 2 and 3. Kanang ngano gitawag siyang special kay mixed resurrection na siya. Apel na righteous na nga i-resurrect na apay wicked. O asa tong gadughang. Kaya ang tanan mata makakita man katong mga wicked. Nay mga wicked nga kuan. Mixed resurrection ni siya. Oo. Pareha ni siya sa panahon ni Jesus nga siya nang nabanaw si Jesus, dili lang siya ang nabanaw. Naapatoy na uban nga nabanaw nga niapil po siya saksi nga tinuod ang nasulat. Mo na nga kung atong tugutan po pagbasa sa Daniel 2 verse 3, ningon siya diri. Daniel 12 verse 2 to 3. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, mo ni siya ang katong mga righteous, wise, and some to shame and everlasting contempt. Mo ni siya mga wicked. I mean to say, mixed resurrection. Okay. Dili man pareha siya sa unang resurrection kay mga righteous naman to. Ikaduhang resurrection kay mga wicked naman to. Pero kani, lahi ni siya. Gitawag ni siya special. Ito mo na siya ba before sa Lord kaya? Mutabang ni sila sa loud cry. Okay. So, kay mo nang dagkad man kayo luwasunon mo nang tabanggit sila. Okay. And they that wise, kaning mga wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn away to righteousness. Unsa ilang bulaton? Mo turn many to righteousness. Himuon nila nga uban mahimo pang matarong pinagi sa grasya sa Ginoo. As the stars forever and ever. Mutabang pa sila. Before ni sa second coming ni Jesus. Before second coming ni kay sa second coming wala na may pangluwas. Dili naman maka-turn to many to righteousness. Pero katong John 5:29 sa second coming. Second coming na. Second coming ni siya. Kani siyang event, mutabang sila sa buhaton. Okay. So katong sa dilo yung special restoration itong sa ni Kristo, di ba? Kita mo sa batulan. Kaning mga wicked na may mga wicked nga magkwanda. Mutabang po siya sa kaaway. Dili na. Kaaway ko mutabang. Mutabang po sa kaaway na mutabang sa kuan. Katong mga wicked mo gito katong dugsang. Pakita lang to sa second coming. So, karang na second coming, mabanaw yun to, pure sa mga matarong.
Pero mga daotan, before pa sa second coming, Dili tanan po daotan nga ibanhaw. Nalay mga selected. Katong nagdugan. Great process sa di ba? Magi pa man ang kuwan Ha? katong plagues ba? Sa Wala na. Kay close of provision naman before 7 last plagues, close of provision na. bisan sa plagues sa pagdili sa Dayon pag close of provision sa general 7 last plagues. Mamatay sila sa second coming sa Pinoon. Pagbalik atong nailino Dili. Makakita siya sa pagbalik ni Jesus. Pero gi-resurrect na siya dali sa special resurrection. Yapil na siya. Okay, dalita. Kinsa man ang mga righteous nga mabanaw niining special resurrection? Kay dili man tanan, kinsa man. Natay basahon sa prophecy. The Faith I Levi, page 182, paragraph 5. Graves are open, and many of them that sleep in the dust of the earth awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Daniel 12:2. All ang tanan who have died in the faith of the third angel's message come forth from the sa ilang lugnanan, glorified, to hear God's covenant of peace with those who have kept His law. Those who have died in the faith under the third angel's message, keeping the Sabbath, came forth from their dusty beds. Okay. So, ang katurang under sa 3 angels message. Mao na nga, naputay study another ani sa Daniel 12, nga naay year dira nga blessed ang makaabot niini. Ma-marking nga siya sa under sa 3 angels message. Gikan sa 1844, kaya dira man nag-start ang 3 angels message. Hantod sa pag-abot ng mga kuan, katong mga righteous one, nga mo appeal pa sa buluhaton, makatabang pa. Okay? So Kay nay arrangement ang Ginoo. Okay, kani nga buhat iya man nga buhat. The battle is God's battle. We are just an instrument. Muni ako ning balikon, ingon sa Ellen G. White, my work will not cease with His life. For a little while, we will rest in the grave. But when the call comes, we shall in the kingdom of God take up our work once more. Okay, ang pangutana. Brad, wala naman tayo trabaho. Ay, magtrabaho pa man ta sa langit. Trabaho pa ba tayo sa langit? Ito na nang chikapon kung magtrabaho pa ba tayo sa langit. And in heaven, there is no work of saving souls. Ha? Ingon siya dari sa inspirations. They may enter in heaven and find rest. Okay? So, mo enter ta sa heaven, find rest na dito diya. Bakasyon na galit ta dito. Anong bakasyon mo ta dito? Kaya mo balik pa man sa kalibutan. New Jerusalem. Pero taas-taas nga bakasyon. Moni siya, moabot ang sa loud cry, moni nga reality. And this gospel of the kingdom shall be preached into all the world for a witness. Unsa nga gospel? The gospel of the kingdom. Dili lang ni kingdom of grace, kingdom of glory happening. So, sa diyang... Ha? Bawag yapon ni. Kay everlasting gospel man siya. Part man siya sa everlasting gospel. Okay. So, atong naibawan nga ang gingharian gyud sa Ginoo, kingdom of heaven is sad Christ. It's like ato a green, di ba? Nabasa na nato ni ganina. Nga magsugod sa gamay hanton makumpleto. Okay. So, hapit na ta. Darita sa gisulti dari sa Revelation 11:15. And the 7 angels sounded, and there were great voices in heaven, saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Ang pangutana, kanus man ay nag-sound ang 7 angels sounded. Nga ningon siya nga ang gingarian dari sa kalibutan na himong gingarian sa Dios. O di ba? Mo ni siya ang gingon pud sa Revelation 10:7. But in the days of the voice of the 7 angels, when He shall begin to sound, sa diyang mo sounds na siya, the mystery of God shall be finished.
Muna ni ang everlasting gospel natapos na. End na ba? As He have declared to His servants, the prophets. Revelation 10:7. Kaysa pag, angels, ang kaniting, ako ni siya, mensahe. In the days of the voice of the seven angels. Kaya na may voice, na mensahe. Muna nga, naidaghan kayo nga, naapoy mga nasod nga makonvert in the last days. Kung ato gining i-dig deeper pa, daghan kayo mga tekstuan sa Biblia nga kailangan pa ma-fulfill. Pero kanilang sa ato ang gitunan. At least, mga introduction bas farther sa pagtuon. Conclusion na ta. Okay. Dito na ta sa conclusion. Para makapapaway na po itong una-una ba? Ningon si Jesus sa John 14:12. Verily, verily, I say unto you, He have believed on me, the works that I do, He shall do also. Si Jesus is the greatest medical missionary the world has ever known. Jesus Christ also is the greatest teacher the world has ever known. Gusto tanga mo apil ani nga buluhaton. Moawat sa iya, di ba? Kay ningon man siya, thy work shall I do, shall He do also. Ningon pagit siya, and greater works than this shall He do, because I go unto my Father. Then last nga slide, then we will end. Our work, ang atong trabaho ang trabaho na to is to seek the closest union with the Son of God, to learn in His school, to become meek and lowly of heart, to work the works of Christ, advancing His kingdom and hastening His coming. Atong yung papadaliyon ang iyang coming. Nagid sa ikon. Kaya pag abot ni Jesus, gilain na niya ang kanding o kaniro. Lainon gina niya ang kanding o kaniro. O ang iyang mo na nga dili basta-basta ang plano sa kaluwasan. Ang atong gipaabot ang iyang second coming gyud. Pero before sa second coming, naay mga propesiya nga ma-fulfill gyud siya. Kay wala may propesiya nga sayloan hantod matuman gyud ang tanan. Kay wala isa ka kudlit nga mawala, di ba? Sayloan. Sayungan ka na nga pagkasulti. So, may pangutana sa atong gistudyan. Okay, maglanom-lanom. Na special resurrection. Pero na certain study gyud ani special resurrection nga. Kanabi taong focus ng kita dito ba? And katong mga uban nga mga passages nga mas mo clear up sa tuwa, pwede gyapon natong i-dig up katong gamiton para mas mahayagan pag kita ba. Kani ginatawag nga special resurrection during sa Lord Prayer na. Pero kani nga mga study, kailangan na tay mga background ani. Kay para at least kanang bitong lisod mo siya sabton kung wa kay tay background kay di kay siya mag-connect. Mao na nga natin background para at least mas pagtanaw na to mas ma-wide ang atong scope sa pagsabot ba. So mao na nga atong gihingahin lang. Kung napay dili kayo tinaw, especially kanang special resurrection, at least nanatay glimpse nga nabasa sa inspiration, then pwede na to tunan nga pas maklear pa tanaw na to in every angle. Ginatan-aw man na to. Kay in every words that proceeded out of the mouth of God, mo na itong ginahimo. Matag pulong nga mugawa sa baka sa Diyos. Walay sa iluan. So, kita na ibaw niya, na special resurrection. Pero sa ako lang ba, may tabo na siya during sa second coming. Ang banhaw siya, before sa second coming. Before di ay, ang banhaw o katong great opposers siya matuon ko na. Naman na siya, katong galugaw may maka. Makita. Ang kantong banhaw sa special resurrection, na mixed resurrection na nautan. Matay to pinadayakuno siya. Pero may mamatay sa balik ito. Mamatay po siya. Ikaw na to sila mo witness na sila. Ikaw naman sila mo witness na Mao ni og gidugsang. Pusir, violente man itong mga tawanan. Kita sila. Special, itawag siya na special tungod kay before general resurrection.
Kay dako kayo ang buluhaton mo tabang gid sila kay dako magiging buluhaton. Daghan kay mga luwas sa katapusan. Ah. Pero iyang gigamiton ng tao para ma-experience na to ang kalipay. Nga at least as an instrument na pagamitan niya. Pwede gani humano ng buluhaton without RF. Pero nganong mogamit man gyud siya og tao tungod kay iyang gusto niya ma-experience na to ang kalipay sa pagdaot sa kalan. So, hindi kinahanglan As an instrument. sa bulawan para Ha? sa tabang kita pagbuhat. Kung tagaan kag bulawan way problema. Pero kanang tao iso lang dilo kay madugma mabahin mo imong mauna. Actually, ingon ang Biblia, dara mistake lang gyud sa pulong. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added. Mga pakapin ra maguna. Okay. So kung ato hunahon ang iyang gingharian ug ang iyang pagkamutarong, kung nakit-an sa Ginoo nga kuan kanang angayan ka, magamit ka, why not nga di ka niya tagaan pakapin? O just like Joseph. Si Joseph nangita bato siya nga siya ang naggawit sa yabi sa kabtangan sa Ehipto. Ang pinakadato nga naso ni atong panahon na ang Egypt kay nganuman. Bis kung wala na kay pagkaon, bisag na kay mga bulawon ipailis na nimo pagkaon aron to survive. Mo na nga ang pinakadato at that time is ang Egypt at that time, then si Joseph ang nagawid sa yabi sa kabtangan sa Egypt. Nga bisang galing ni duol pa kang Pero, mingon pa si Pero adto mo kang kuan kung Joseph. Oh. Mateo 28:9-20. And lo, I will be With you till the end of time. Kanang commission. Kuan ba kanang ako pag gusto nako nga ako ginang nga dapat tutuan pa nga di na ko maproblemahan sa kanang buhat kas bulahaton sa Ginoo. Siya may bahala mo sustain sa Oh. siya mo sustain. Di na kayo makapoy kay wala na atong naagi ba ang tawag man isot ko din mo. Kapoy mo to niya nakuha ang akong ministry kay siyempre di man nga sa dayon kay tutuan na niyo. Sige, kato aron dual income. Karan Mga livelihood man usama ni Pablo ba? Si Pablo biya nabi siya ay mga livelihood po. Usahay gali mo trabaho pag sa gabi dili man. Si Genesius gali nagtrabaho gali siya for sa imong duty. Aso ka sa ka-perform ka. Mas mo na nga ng additional livelihood mo like kailangan mo ita sa iyo. Kailangan mo tinarong bitaw nga dili ka mamasin-masin ba. Kanang dili man na siya problema kanang magngita ka og ang inabuhi di man na siya problema. Ang mga ibuhi man kita. Pero aso mas dali ka ayaw ba ita kung nagaanga ko liman. Magka-perform mo si mo. For example, kung napog kay madawat then tapos nakita ko nimo kulang-kulang pud. Of course mangita pug kag pamaagi nga madungagan. Kaya di man po gusto sa Ginoo nga magkalisod ta nga mag-missionary or maghimo sa imbulaton, di ba? Mo day get pas ni katong kanang sa AA nga director bitaw si Pastor Kaso nga you can be pwede ka maghiman at the same time pwede mo ka may may problema na. Mamaya akong buhat ko karon na kuwato guys gamay ra kay sales ng tuig. Lisod na biya po ang canvassing ron kan nang magkamahal na mago ng balasaw din. Ang mga cellphone karon pwede na ka mag-search. Ana ba mas kuan gyud siya digid sa pareha sa una. Compare nimo sa una. Kaya sa una mo barato kay karon double ang price ay. Then tapos ang mga tao nagkalisod na pud ano yung mga trabaho. Sa digital na world. Then nagka-high-tech pa gyud. Daghang kay opposition ba? Daghang kayo kuan. So inoon ang pag-missionary dili raman sa pagka-literature evangelist bisa pag ang atong pagkinabuhi sa atong pag-alagad missionary Apply pa ba na iya ko na sa kanang manual sa purpose ministry. This award sikan tunan. Properly done. Sikan tunan kay kanang sikan tunan sa Ginoo mo kunang sikan tunan. Okay. Ang Ginoo man God, He is the first, the last, and the best. Sikan tunan gid siya. Anything dili lang literature.
O dili literature bisag unsa nga buluhaton nga gipabuhat sa Ginoo nga iyang gihatag sa imong responsibilidad sikan tunan. Bisag ang usa ka inahan nga nag-alaga sa iyang bata nga mahimong mahidlokon sa Ginoo, sikan tunan gyapon na. Mo na yung obligasyon nga gihatag sa iya nga gisangon sa Ginoo sa iya. Sa Ginoo na sikan tunan basta gikan sa Ginoo sikan tunan na. Ang rotation na, Pero nausahay mong god. rotation sa LA nga, ang kategory ko sa LA, pareho sa minister ko, no? Kung, para sa, para pagkahimo sa, Oh, na may mabasa po na. para, oh, Oh. Pero dili po din ako nabasahan sa pro prophecy po nga. Dili pwede nga, for example, ako literature madalas. Mingon ko nga, mas labaw gid ko sa inyo kay sikan tunan gud ko. Oh, naay mabasa na nga, dili pwede nga ang isa ka branch sa buluhaton magkuan siya sa iya nga mas labaw siya kaysa sa uban. Kung dili pareha ra gyud sila lahi man murag lawas ba lahi function. Di ba? Ang heart lahi ang function, ang iyang kidney lahi. Pero one body lang siya. Wala lang. Wala nila po na. Oh. Kung labuan ay dara, ang labuan ay magdara ang away, dara ang pride. Di ba? Pero no magiging na prejudice na ikuan din sa publishing na Publishing kay para padasig mo ko. Padasig. superior ka sa one. Para mo kuan ka ba? Padasig ka kay para kailangan kay labi nagluya-luya. Oo. Para wala na kay lain nga pangitaon, dara na gyud ka, focus lagi ka diha. bawal mo kay sideline. Sa mga online. Focus lagi ka agi mo canvas regular, canvas. Oh. Singana na siya. Mas gwapo man yung focus kung yung kag-focus kay para at least di na kay kamo focus na lang ka ba. Pero ako sa iyo kay kalisod ba. Oh, unsay kalisod. Gawas lang. Magliman ka og suldo niya. Kung di ka makuha na kay pamilya. O lagi. Isod man na. Kailangan mangita kag diskarte. So as lagi nga dili ma-compromise ang imong trabaho rin pagkan. Like magod kung mas may na nga kanang work related ba? Palitan ng kuan, palitan si other kuan. Kung di man nga negosyo siya niya. Pinagi sa negosyo, nakahimok siya mga naka-create siya mga friends niya. Pinagi sa kaya, birahan mo din sa pulong sino niya. Oh. Dito entering weeds, himo na mo entering weeds. Oh. Ako lang kuan sa akong anak, katuloy na ko yung ko ba akong ikuan sa ako center. Kuan ako sa trabaho niya. Nga, nangutana na kanong di ba kung baboy na. Kunya karon ako na. Kanang iyang giingon nga umikan sa palaga advertisement ko sayo na lang kay nga advertisement mo yung ganyan kuan. Kanang maoy kuan sa buto sa ilaw na dili ka kanang daw. Pero na ulan. Ano gamay ka mas nilot dito nga. Ito ba kit ang scripture. Ah. Ay sa sunod. Pag ingon nga ngano di mamukag baboy kana uban mingon mga kwanta ma'am kana Bible study ta ay kanang atutun-an na sa pulong sa Ginoo mangayop kag oras kung gusto ka makabalo ma'am na may nga na may mangayop oras Mura to ganang ayo pinger pa. oh kay gusto mo siya makabalo gusto mo gyud ka makabalo mas maayo man ang atutunan oh na ba kay panahon mama obligado naman na to siya nga makayog Mo kay gihatag na kuan mga gumikan ato dai amo siya ani sa kanisahi na dayon. oh Kung sabi ko nga, wala kayo nga, may hangin ko nga, pero salita na, lumikan sa mo ko na, si anak ng ay, sa totoo yung dilag, adventis yan, yung base din sa nga, adventis mo palopan na niya, istorya. Pero wala kasi ganun ito, ganang minute magod na. Bigohon sa nimo. Kanang matarusan ka na ito, kinalang ipitas po sa Ginoo, okay. Imuntan na. Kung meron na, naroon yung baboy, adventis magod niya. Ako mamagpapapray na kung oh ako mamagpapapray. di man na siya kasabot Yan lagi nga tunay bisa ang mga bata. oh anong pagsulyan nimo ako high school ko by gusto yan akong classmate nako kay yun siya nga napatay ma bindista na gyud ko ani kay sabado mo yun wala na naman basta nakay ka i-share labi nag common man god labi nag muhatag og teksto common man siya Ako pumunta na lang sa barangay. Pero sa ako sunod. na napoy kay gayonan
Saan ay kahigayunan? Oo. Yung pang Biblia kay so walay kahigayunan ug nay kahigayunan. Wala yung may balita. Di ba? Oo. So, sunod na po. Kani nga study, ato lang gi-arrange ba? Bisag bugat siya, at least mas masabtan-sabtan na to.